sa atin dito, kung tungkol na sa batas, ibang pangalan ang ginagamit. Sigurado ako niyan. RTC judge ako eh. Mag-isa lang akong RTC judge dito sa korteng ito. Maski ano, pwede mo manufacture sa Pilipinas. Minsan, binigyan pa nga ako ng death certificate ng kusado. Pagkatapos, pinahuli ko, huling-huli, buhay na buhay. Ganon ang ating korte dito. Huwag niyo kong padara ng kalukuhan ninyo dahil alam na alam ko yon. Kayo, nag-practice kayo, 1 taon, 2 taon. Ako, RTC judge. Ngayon, kung lahat pala tayo honest, o marami pala tayo sa atin ay honest, why is the Philippines often, if not all the time, why is the Philippines always ranked as one of the most corrupt countries in the whole world? Yan, sagutin niyo ako niyan. Nagpapakalinis kayo? Aba kung malinis pala ang mga opisyalis natin at malinis pala sa buong bansa, eh bakit palagi tayong nililista ng Transparency International as one of the most corrupt countries in the world? Magtitinginan tayo? Merong mga politiko na alam natin kung anong loopholes nila sa SALN. Hindi ba gini-withdraw nila pera nila sa buwan na Nobyembre o Disyembre para pag nag-file sila ng SALN nila, wala nga silang deposito. Kasi withdraw nila eh. Pag Enero, i-deposit nila uli. Taong bayan, kayo ang magtestigo. Lahat ng pag-ari nila, real estate, bank accounts, iba pang pag-ari, ilalagay sa ibang pangalan. Yan is very, very widespread. O di wala nga naman silang pag-ari. Ay lahat, linagay na nila sa ibang pangalan. Kung bawal ang asawa at ang mga anak dahil sa batas ay inspeksyonin pati yan, yung mga malapit sa kanila. Di doon sa mga malalayo ng mga kamag-anak. O kaya maski hindi kamag-anak, sa kaibigan na pinagkakatiwalaan nila. What a hypocritical accusation. That is the problem with this country. We're all for honest government and yet the world condemns us as one of the most corrupt countries in the world. That's why it is difficult to win in any international election, in any international campaign, because the Philippines, among others, has a reputation of being a corrupt country. Isip ng iba, kung corrupt ang bayan na yan, walang matinong lalabas dyan. Walang matinong ibubunga yan. Bawat isa ba sa inyo? Walang sala tungkol sa SALN? Bigyan nyo ako ng sapang buhay. Panginoon, bigyan mo ako ng sapang buhay. Imbestigahin ko lahat, isa-isa. Dito sa Senado at sa House of Representatives. Tignan natin. Pati sarili ko, imbestigahin ko. Order, please.